Mga kabayan, shoutout kay KTV Pilipinas at sa ating lahat sa bansang Pilipinas. Good morning Manila, good morning Philippines. At tayo po ay pupunta ngayon dito sa may Everwing Hotel, mga kababayan ko, para i-witness natin itong ugnayan ng Malate District Police para sa ugnayan sa mga barangay natin, mga kababayan. Witness natin itong programa nila ngayong araw na to, araw na Martes, June 16, 2026, mga kababayan ko. So yun na nga, mga kababayan, at nandito na tayo sa event area ng Malate Police Station District Barangay Ugnayan, mga kababayan, na ganampin ngayong araw ng June 16 umaga po, ng mga kababayan. Time check natin alas 8 at ating abangan dito ang ating Director General Santiago ng MPD, mga kababayan ko, dahil darating po siya dito. Ugnayan po ito, dito yan sa may Malate. Kasama natin ang ating mga magigiting na pulis, ang ating mga magigiting na punong barangay ng ating distrito. Yan, lalong-lalo na sa may Malate, Manila, mga kababayan. At nagagalak po tayo dahil tayo po ay naimbitahan na i-cover ito, i-witness itong kanilang programa, mga kababayan ko, dito sa may Everwing Hotel sa Barangay 731 Zone 80, San Andres, Malate, Manila. Stand by kayo, guys. To our directorial staff, to our station commander, please all rise for the Philippine National Anthem. Ready, up. For your good, mighty men and women in uniform, respect and love will flourish our community of safety, cooperation, and hope. This we pray to you, O God Almighty, in the mighty name of Jesus. Amen. This is done. To formally open our program, we will now hear the welcome remarks. May I call on Police Major Renantes T. Martelino, Deputy Station Commander. Good morning, everyone. To our Acting Deputy District Director of Operations, sir, Police Colonel Adrian Esgran, sir. To our District Directorial Staff, Police Colonel Rayan B. Agustin, sir. To our Station Commander, Police Lieutenant Colonel Maria
o Alpon Pang. From Bigat, Police Major Conrado Lazaro, Assistant Chief Bigat. To our Honorable Antonio Quirante, Zone Chairman, and Honorable Lidian Arpapa, our President of the Advisory Committee. Barangay Officer, Official, Community Stakeholder, distinguished guests, and fellow public servants, a pleasant day to all of you. In behalf of the Philippine National Police and the entire personnel of our station, I warmly welcome you to this District Barangay Ugnayan. Today, gathering reflect our shared commitment to strengthening the partnership between the police, barangay, and the community. It serves as a venue for open communication, collaboration, and the exchange of ideas that will help us to address the concern affecting peace and order on public safety in our respective community. The success of any law enforcement effort depends not only on the dedication of the police, but also on the active participation and support of our barangay leaders, community stakeholders. Through the initiative such as the Barangay Ugnayan, we foster stronger relationships to enhance mutual trust and develop effective strategies to prevent crime, maintain public order, and promote community well-being. As we convene today, may this activity inspire meaningful discussion, strengthening our coordination to reinforce our collective responsibility in building safer and more secure and more resilient communities. Thank you for your continued support and commitment to the public service. May this Barangay Ugnayan be productive, informative, and successful. Once again, welcome and magandang umaga po sa amin lahat. Mabuhay po tayo lahat. Arden S. Grant, sa lahat po ng taga-Malate, si Sir Grant po ay ating Station Commander way back 2015-2016 po. Kung may nakaalala pa po kay Sir Grant. Now let's proceed to the next part of our program. To present the 8 Focus Crime and Deployment Plan, may I call on Police Lieutenant Colonel Maria Wagbon, Station Commander. To the members of the command group, barangay officials, zone chairman, sub members, TODA, religious sector, yung nandito sa lahat, magandang umaga sa ating lahat. Bago po simulan ng presentation ko, nais ko po munang batiin ang nagwagi. Sabi ko ang nagwagi. Ang pinarangalan sa pagiging most outstanding barangay 2026 by the City Government of Manila, Barangay 752, Zone 81, na pinamumunuan ng isang gwapo, simpatiko, Chairman Antonio Quirante. Maliban doon, ngayon pala nagpapasalamat ako sa tulong ng SAG members, particularly ng presidente nila, na magmula kahapon sila pang nag-ayos, tumulong sa pag-ayos ng venue, yung pagkain natin, magmula nung induction hanggang ngayon, todo suporta. Thank you rin sa mga barangay chairman, yung lahat na nandito na nakisama sa amin. Salamat sa pagpunta nyo sa amin dito. Pinapakita nyo lang na mahal nyo kami. Thank you very much. Now, one of my
situation and the focus crime, focus crime and the Central Metro Manila. Next. Bali, pagkukumpara ko yung January to May. Focus crime natin, January, makikita nyo yung sa current situation in Malate Police Station, we have a total of 38 focus crimes. Ano po yung mga 8 focus crimes na yan? Murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, kidnapping, wala tayong murder, wala tayong homicide, meron yung physical injuries, 4, rape isa, robbery 5, theft 15, kidnapping of motorcycles 3, and kidnapping of motor vehicles, wala po. Next. Out dun sa mga pinsin ko kanina, yung sa 30th incident ng 2025, pag sinabing crime clerk, nakasuhan yung tao, hindi lang na-aristo. Pero nakasuhan siya. Pag sinabing crime solved, nahuli yung tao. Yan ang pagkakaiba ng crime solved at saka crime clerk. Pag clerk, nakasuhan ng tao, in short, hinihintay na lang natin yung warrant. Crime solved natin, may 22 ang nahuli. Sa 2026, sa 28 crimes happened in our EOR, meron tayong 8 na napailan, hindi nahuli. Meron naman tayong 20 na mga nahuli. Next. Dito sa implementation of local city ordinances, gusto kong ipagmalaki sa aming command group ang effort na ginawa ng mga barangay, force multiplier. May I request the presence of our district director. Thank you, sir. Secretary General Arnold Santiago. Good morning, sir. Magmula na nilalaunch ng yung Central Metro Manila ng ating SILG, ito po yung data. Ng 2025 January, magmula January to May 2025, yung blue, yan po yung 2025. Hindi pa nalalaunch yung Central Metro Manila ng SILG. Yung orange, yan po yung effort natin lahat. Bali, 1,108 violators, no, hindi pa nila-launch. Same ano siya, same period. Pero, nung nilaunch yung Central Metro Manila, sa concerted effort natin, sa pagtutulungan natin lahat, makikita nyo ang laki ng nagawa. 7,647. Palakpakan natin ating mga sarili. Effort natin lahat yan. Yan ang effort natin na tulong-tulong natin na ginagawa natin umaga, tanghali, at gabi. Yan ang effort natin, kaya gusto kong ipagmalaki sa aming district director yung pagtutulungan natin lahat kung bakit na-reach natin yung figure na yan. Sa atin lahat yan, sa pagtutulungan natin lahat yan. Yan po yung 7,647 yung mga violators na nahuhuli natin, nasisita natin. Yung iba dyan, warrant, hindi natin nakakasuhan, yung iba dyan, kinasuhan. Yan po sir, ang output po namin sir, nakasama yung mga barangay namin at saka force multiplier. Yun lang po sir, thank you very much sa ating lahat, magandang umaga po. Thank you, ma'am, for both presentation. So, sa lahat po na nandito, no, palakpakan natin yung bawat isa sa atin, no? At this point, we will now open our floor for our open forum, no? Ito na po yung chance natin, no, na itanong natin, i-clarify natin. Upang masiguro ang seguridad ng publiko, isinasagawa rin ang ulan galugan tuwing gabi bilang bahagi ng mas ng Malate Police Station 9, Police Lieutenant Colonel Maria O. Ogun, sa inyong walang sawang pagtulong sa amin. Mabuhay tayo lahat. Mati po mga kamay dyan. Okay. At this point, we will now open our floor for our open forum. No? Ito na po yung chance natin, no? Na kung meron tayong gustong sabihin, meron tayong gustong tanungin, no? Lalo-lalo na po yung ating district director ay nasa harapan ninyo.
At the same time, siyempre yung ating Deputy District Director for Operation and Deputy Director for Director of Staff, and also our Station Commander, and sa lahat po ng PCO nandito. No? So, open po yung ating, ma'am, yung microphone po natin. Okay. So, si Ma'am Gara po na lang yung magbibigay. No? So, sa lahat po na nandito, no, kunin po natin yung chance na may gusto kayong tanongin o i-clarify, mas mapaganda pa natin yung ating lugar, yung ating malapit na magtanong, no? At sobrang bait po ng ating district director. At direct pong masasagot ni Sir yung lahat ng katanungan natin. So sa mga mauuna po, may premyo po sa mga mauuna. Yan, may premyo. So huwag po ka nahiya, Sir, sa mga kagawad po. Chairman Fabian, Che, may po ba kayong sasabihin? Suporta sa ating kapulisan? Yes po. Good morning po sa fellow barangay officials at ating kapulisan, police station and also officers. Name ko po si Jen Fabian po. Santiago po yung first name ko. As Vice President po ng ating puting Presidente Dinias Papas. Regarding na po sa protocol sa medical po, kasi gusto po nung panahon pa ni President Duterte po, ang regarding po sa medical po, PRS yung mga barangay officials, 24/7 po. Ngayon na nangyayari po, magpapaypurap na lang sa Hospital ng Manila. At ang last time ko po narinig sa seminar po ng Manila Health, ang Hospital ng Manila, Mondays to Fridays, yun nga 5 p.m. Tapos po, pag after 5, kailangan nalipas sa nurse cemetery. Yun po, and then pagkapulisan naman daw, either Camp Crowley or PK. Not so sure po yung protocol. Pero gusto po malaman. Kasi pag alam mo, may arresting, i-reverse po sa mga dapat na gawin po para sa patient sa tulong po ng kapulisan. Kung paano po yung gagawin. Good morning po sa ating lahat. Ayun sa pagpapamedika sa mga bumili, hindi natin, kumbaga, beyond our control yan kasi ano yan ang hospital. Kung hindi natin kasi maanuhan yung hospital, although nakipag-coordinate na kami kung pwede tayo magpa-medical sa hospital ng Manila, until na wala pang clear na kung papayagan tayo. Mayroon silang sinusunod na oras na hanggang 5 lang, o hanggang 5. Kumbaga, hindi natin man-man Kumbaga, beyond our control kasi ibang ano yun eh. Although, nakikipag-coordinate na kami kay Mayor kung papayagan tayo na kahit gabi, makapagpamedika tayo siya. Yun ang ano po natin. Mga tao po, mga tao po, nag-iintay pa po, hindi nakasabi pa sila. Actually, Chef, hanggang ngayon, kahit paano pa rin kasi na nakikipag-ugnayan na payagan tayo na magpa-medical siya na walang oras. Kumbaga 24/7 until now. Dahil naman po yung definition ng maraming salamat po. Sige po, makipag-coordinate po kami sa mga public hospitals natin. Gawa po kami ng arrangement na yung po sa pagpapamedical para naman din magkaroon ng inconvenience on your part. Ayusin po namin kung kailangan puntahan natin yung mga hospital, so ang schedule natin, kung sabi natin sila concern sa ating mga barangay para naman hindi maapektuhan sa kanilang aktividad sa araw-araw. So, gusto magpapayad ng kaso one-one, at least nandiyan lagi ang ating mga kababayan na hindi mo masyadong mabala. So, gagawa po kami ng sulat, higit kami ng appointment schedule
sa ating mga public hospitals, kami po mismo ma-assist po sa inyo ako. Okay, thank you. Ating district director, who is also a lawyer. Abogado po ang ating district director. Chairman, naranasan ko po yung sinasabi niyo. Yung pagpapamedical inconvenience. Nito lang 18 last week na. Ang sabi nga ng PGH, kasi ang policy po niyan sa Manila Health, by district po tayo kung saan nangyayari krimen. Totoo po yan. Ang sabi ng PGH, nakakatayo ang tao. Ano naman unahin natin ito? Unahin natin yung mga mabibigat na mga medical na treatment. Yung talagang delikado, di ba? Yun po ang priority nila. Kaya po pagdating sa pagpapamedical, nagiging hindi lang second nagiging third priority. Ang barangay talent nyo, exyo, madaling araw, nakikita ko, nakapila pa rin. Hindi pa ini-entertain ng medical staff doon sa hospital. Pero wag po kayo mag-alala, sa aming pong opisina, under po ng ating district director, Attorney Brigadier General Santiago, gagawa po kami ng sulat upang makipag-ugnayan po tayo sa Manila Health Department para mabigyan po natin ng solusyon itong sa distrito nyo, lalo na yung hospital ng Maynila na nagkakaroon ng problema. Actually po, ini-entertain ng hospital ng Maynila yung minimedical. Ang problema po, hindi nilalagay yung duration. Kung less than 9 days or greater than 9 days, yun po ang kulang sa kanila. Pero iyan po natin ito, ayusin po natin ito. Makikipagtulungan po kami po dyan. Salamat po. Magandang umaga po. Kagawad Cardel po ng Barangay 731. May katanungan lang po kami regarding sa arresting officer. Paano po ba magiging senaryo sa sino magiging arresting officer if ever over sa barangay ng citizen arrest na gumawa ng krimen? Then, yung barangay tumawag ng kapulisan upang i-turn over sa kanila. Kasi po may kalintuhan po minsan yung nagiging arresting officer. Kaya sabi po nila, dapat sa barangay daw manggagaling yung arresting officer, turn over lang po sa amin. Ang pagkakano naman namin, dapat sa pulis sila po magiging arresting officer. Yun lang po. Pagdating po sa arresting officer po, mayroon tayong sinasabing citizen's arrest. Kung sino po yung nag-aresto, siya po dapat ang magiging arresting kasi siya po yung mayroong personal knowledge. Yun pang ano natin. Siya po kasi yung may personal knowledge na siya rin ang mag-ano doon. I-assist siya ng mga pulisan natin pero siya magiging arresting po. Kasi kung maakuin ng pulis, hindi naman siya arresting, wala din siyang personal knowledge doon. Yung minsan ang nagiging problema, tinutunover sa barangay. Minsan naman, ang isang ano doon, tinunover, ayaw naman magreklamo. So, iniiwan na lang, ang naging ano natin ngayon, paano na to? Yun ang naging ano natin, di ba? Pag hindi naman walang arresting, at hindi wala rin naman complainant, wala tayong magagawa kung i-release siya. Pero, dapat ilag natin yung identity ng tao. Sino ang nagdala, para baka mamaya mayroon lang siyang lakad, pwede pa rin natin siya mapuntahan. Pwede naman siya maging witness natin. Para sa kung kinakailangan na mapailan ng kaso na hindi siya mag-alisting, witness natin siya. Yun lang po. Una po sa lahat, magandang gayon po sa inyo. Direktor, mga nakita, malaki pong bagay po sa ating kung barangay. Kaya sa Rizal, kung muno ni Sir Marias po. Meron po nangyari ito. Nag-drop po ng barangay na nangyari po itong bayan ito. Maraming bagay po ito sa ating barangay at sa ating kapulisan. Nakipag-unayan tayo sa kapulisan. Uno na po, magandang bagay sa inyo. Meron na po akong isang bulitin niyo po ang problema. May nauli po kami na isang magamit pang ibigay ng droga ko nung nakaraan lang. Ngayon, hindi ko naman natin mga ano ng ngayon sa pulisan na. Ako po nangulili po ako ng mga kriminal lalo sa droga, gano'n po kami. Ngayon po, ang ano ko lang po na katanungan, may nauli po kami gumagamit na droga sa aming barangay. Nung kami dinala sa presinto,
Bakit hindi nakasuhan? Ay lang po, Kevin. Kailan, what? Nung video 9, video 9, kasi kung ako sa kanya, kung magkakalito, kung ako nagkumagaan po, ako nagmagaan sa korte na umaharap po ako sa korte, pag nanguli po may nang lalo sa droga. Ayun lang po ang katanungan po namin. Maraming salamat po. Colonel. Thank you po. Maraming salamat po, Colonel. Ninawa lang po sa amin yung Gidrato, pati na kayo yung General Lantago. Maraming salamat po. Ano sir, ang purpose po kasi ng dialogue natin, direkta pong marinig sa inyo yung mga concerns po. So tama po yan na nasabi niyo po sa amin. Pinakamaganda po siguro, puntahan niyo po yung station commanders pag may mga ganyan concerns kayo. Pagka hindi, pwede naman malapit sa district, pwede niyo rin po akong puntahan. So, yung pong ganyan, siyempre, nagdudulot ng pagdududa minsan na bakit hindi nakasuhan. So, pinakamaganda po siguro, puntahan yung station commander, pagka hindi pa kayo satisfied sa action niya, pwede po akong puntahan sa opisina. Ako naman po ay kahit taga Quezon City na ngayon, dati akong taga Tondo, ay hindi po kasi ako umuwi. Diyan lang po ako natutulog, may holding bed po ako dyan. Kaya kahit gabi, pwede niyo po akong puntahan. Bukas po yung opisina ko para sa inyo. Pag may mga ganyan na yan. Pagka hindi na po kaya kaksyonan ng istasyon, puntahan niyo po ako. Kahit kumakain ako, ikwento niyo lang sa akin. Kung hindi na po kaya ng istasyon, kami na po gagawa. Doon naman po sa concern kanina, yun po pwede sa opisina ko. Pero sabi naman sa station ko, na-action na niya. Pagka na-action na niya na, kung hindi pa yung satisfied, pwede niyo pupuntahan. So yung nauna pa yung sa arresting, halimbawa sa barangay, siguro pinakamaganda po kasi siyempre minsan abala po kasi sa mga barangay, sinanganangan ng huli, citizens arrest. Pwede naman siguro gawin sa report na habang nagpapatrolya yung pulis at saka taga-barangay, para kahit yung pulis na lang ang magiging arresting kasi siyempre abala kasi sa mga kababayan natin yan. Sa pangalawa, minsan, yung abala na lang muna, siyempre naghahanap buhay po yung mga kababayan natin. Siyempre, ang sa susunod na gagawin ng mga kababayan natin, civilian, o mga citizens natin, hindi na lang ako mamuli kasi abala sa akin yan eh. So, ang gawin na lang po siguro namin, gawin natin sa report na nung nagpapatrolya yung police kasama yung kababayan natin civilian, sila dalawa nakahuli. Kahit sino sa kanilang dalawa, yun na lang yung magamit natin sa arresting officer para hindi na yung kababayan natin. Kasi sayang din naman kung lalo kung halimbawa nahuling nagbebenta ng droga, gano'n, di ba ba? Siyempre, talaga naman kung may citizens arrest talaga. Diba na kahit sino pwede naman po talaga maghuli. Kaya lang, minsan, una, abala, pangalawa, natatakot yung kababayan natin. Di ba? Ganun po dito sa atin sa Manila eh. Pwede yung polis na lang, di ba? Minsan nga, pinakamaganda pa rin po sa atin ngayon. Kung may nakita po, kaya lang minsan, pag nakita nyo, hindi minsan, nahuli nyo, di ba? Pero kung hindi nyo man po nahuli sa akto at nakikita nyo po na paulit-ulit na ginagawa yung krimen, may pwede naman pong ipaalam nyo sa amin at kami po gagawa ng aksyon. Ang maganda po kasi ngayon sa PNP, lalo na po dito sa Manila Police, mag-post nga lang po kayo sa social media, in-actionan po namin yun eh. Ito po yun, subukan nyo. Mag-post. Yung mga nagpo-post po sa social media ngayon, sinasagot po namin, ini-engage po namin ang community, kagaya yung ginagawa po namin sa inyo ngayon, mga community leaders. At kung hindi pa rin po kayo satisfied, wala po problema sa amin na politiko kami kasi ang Manila Police hindi na po kasi kagaya dati. Kaya nga po tayo nagkaroon ng dialogue na ganito para maiparating sa amin. Nung araw po kasi, huwag tayo magsabog-sabog po na natin na po. Wala namang mangyayari dyan eh. Di po ba? Ganun ang nakasanayan po natin dito sa Manila eh. Di po ba? Ano po ang nangyayari sa atin sa Manila? Yun po yung pinabago natin ngayon na imahe o pagtingin ng mga kababayan natin na ang trabaho ng pulis talaga ay aksyonan yung mga hinay na mga kababayan natin. Kaya po lagi namin ini-encourage kayo na
pansinin niyo po, kahit po yung mga nagpo-post sa social media, nasa po namin yun kung sino po yung nag-send. Nag-update po kami, may feedback mechanism po kasi ngayon sa PNP. Halimbawa, tinext yung police station commander. Pwede niyo pong ulitin, station commander, Colonel, ano po ba nangyari doon sa sinubok sa inyo? Hindi po ba? Ganun po yan eh. So, pagka hindi pa rin po kayo satisfied, gaya po sinasabi ko, pwede kayo pong galing sa opisina po. At kung hindi po kaya aksyonan ng station sa district level na po. Kaya transparent po kasi ngayon ang PNP, lalo na po ang Philippine National Police. Kasama po yan sa part focus agenda ng ating PNP, yung community engagement and support. Yung po yung ginagawa natin ngayon. So, subukan niyo po na di ba kaya nga po kami dito, may mga messenger group, Viber group sa mga barangay kapital. Di po ba? So, siguro, pag ipinarating na lang sa mga barangay captain o mga community leaders yung concern ng ating mga kabarangay, i-post na lang ni kapitan sa Viber group o messenger group ng mga barangay captain, PCP commanders at station commanders. Tapos, mag-update po sa inyo kung sino man po yung station or PCP na concern. Ganun po kasi ngayon eh. Kung hindi man, kung ayaw man sir, i-post nyo sa social media. Pag na-capture po yan ng district, kami po ang mag-uutos sa station concern. Ganun po kasi ngayon eh. May cybercrime, may cyber unit po ngayon ang Manila Police. Kapag pinost nyo, yun lang po binabatayan. Bawa, at least po, Manila Police District, hindi na-action na nito, ganito, gano'n. So malalaman po from them, malalaman po namin kung saan station, kami po ang mag-direct o mag-uutos doon sa station concern, mag-update, mag-feedback po siya sa amin, mag-update naman po siya sa inyo kung sino man po yung kababayan natin o barangay official na nagbigay po ng informasyon kung na-action na o hindi. Kaya, pwede pong, di ba, pag nagpo-post po, di ba, nagpo-comment, ay salamat na action kagaya po kanina. So kung hindi po kayo masatisfy, wala pong ginawa yung police, malalaman po namin. So pwede, kung yun sinasabi niyo po na natatakot kayo o abala sa inyo, kahit sa social media, i-post ko lang po at ina-actionan po. Kasi si Mayor din po, ganun din po ginagawa ni Mayor, kung mapansin niyo po. Minsan, pag nakauna po yung opisina niya, kasi ibinabato po sa akin eh. So pagka usaping peace and order po sa police, so may nagka-capture po sa amin dito sa district, sa opisina po niyo, meron din po. Kaya kita niyo po, pansinin niyo po, yung Road 10, di po ba, napaka-notorious na sa Jumper Boys. Magmula po nung dumating ako, April 15 hanggang ngayon, kahit isa wala pong na-record po na videohan. Kung mayroon pang video na nag-circulate, lumang video po yun. So ang ginawa po ng station commander doon, by analogy, by comparison to dito, ini-engage po yun, saan ba't po kayo nag-post ng lumang video? Sabi niya para mawarningan na doon mga kabayan natin. So sinasyanan po nagsasabi, lumang video na po ito, ganito gano'n. So magmula po nung dumating ako dito, dahil ibinababa po namin yung mga pulis sa kalsada, kahit ako po mismo na kalsada, para mapulsuhan po yung mga kababayan natin. Malaman mo po sir nila. Ganun po ang ginagawa ngayon ng Manila Police. Hindi na po gaya dati. Alisin nyo na po sa isip ninyo yung dati na huwag na huwag sumunod sa police, huwag nang ipalang sa police. Wala namang mangyayari dyan. Hindi na po kayo. Hindi na po kayo. Pag wala nangyari, puntahan niyo po sa opisina. Malapit lang naman po, ilang minuto lang yung biyahe natin. So, yun po ang tulong na hinihingi po namin sa inyo. Ipaalam po ninyo sa amin para masolusyonan po. Kasi huwag po natin sarili ninyong problema sa barangay. Tulong-tulong po tayo sa pag-maintain ng peace and order sa kanya-kanyang lokalidad po natin. So, kung walang, i-post niyo po sa social media at sigurang action po yan ng Manila Police. Kasi may Viber group din po kasi kami sa district, pinopost yung mga pinopost ng ating mga kababayan. So, ako naman po, pag nababasa ko, dinidirect ko yung station concern o yung unit sa district pagka hindi na kaya ng police station. So, ganun. So, Kap, mamaya puntahan niyo po si station commander at yun pong sinasabi ninyo kanina yung nauna po nagsalita na yung arresting na baka pwede yung police na lang. Siguro gawa na lang ng report na nagpapatulya sila sa huli para pag nasama na, pwede na umalis yung kabayan natin at para na yung police natin. Ganun po siguro pinakamagandang gawin natin.
lalo na sa inyo po sa peace and order. Kaya nga person in authority kayo eh. Kami agent nyo lang eh. Pero pagdating sa peace and order kasi, minsan, mas malaki ang sisi sa amin. Pero tama po yung sinabi ni Kapitan, tandem tayo. Di ba? Ang kagawa. O, di, papunta naman yung kagawa sa pagiging Kapitan. So, di mo ba na yung Kapitan naman magiging konsyal, yung konsyal magiging congressman. Di ba? Ganun yan eh. Laderize din eh. So, yun po ang ibig ko sabihin na kaya po kami nandito, tulong-tulong po tayo, hindi po pwedeng isisilang sa amin lahat, hindi rin po namin pwedeng isisilang sa inyo. So, partner po tayo, pero sa sisihan, mas madalas sa pulis ang sisi. Pero, pinapaalala po namin sa inyo na pagdating ko sa maintenance of peace and order, person in authority po kayo. Agent nyo lang po kami. Kasi elected po kayo, kami ay appointed. May security of sa inyo kayo, may fixed start kayo, kami wala. Pag nagka-problema, tanggal kami sa pagpupulis. Kayo, tatapusin nyo yung term nyo. Di ba ba? Kahit pagkakaso, minsan ang elected government official, natatapos niya yung term niya eh. Sa pulis, mabilis po ang adjudication ng mga administrative cases namin. So, person in authority po kayo, agent niyo po kami. So, tulong-tulong po tayo. Ganun po ang ibig namin sabihin. Magandang umaga po. Di kagawad namin po ng 731. Magtatanong lang po tungkol dito sa crime index natin. Kaya ang paalam ko lang po ay related sa drugs. Ano po bang status ng drugs sa atin, sa lugar natin? Bumaba ba? Tumaas? Yung crime rate? Yun po ang follow-up ko lang. At congratulations din naman doon sa mga paghuhuli sa mga ordinance. Excellent. Okay lang yun. Kaya lang parating sa atin ng mga maliliit. Malakas kayo manghuli ng mga ordinance, pero yung lalo na sa drugs, yun ang concern ng mga mayan natin. Salamat po. Thank you po. Sa sitwasyon ng drugs natin, ang nagiging gauge natin doon, yung drug cleared na barangay. For your information, sa kalaman ng lahat, 49 barangays ang under ng Malate Police Station. Out of 49, mayroon lang tayong 19. O 22 na. 22 barangays yung cleared. In short, 49 minus 22, 27 pa yung remaining. Ganun pa siya kataas. Yan ang naging gauge natin, yung cleared barangays natin. So 49 barangays na tayo, 22 lang yung cleared, pero pa tayong 27 barangay. In short, mataas pa rin yun. Yan ang nagiging gauge kung ang drugs natin is mataas o mababa. Kasi nasa ating lahat, kung gusto natin ma-cleared, tulungan tayo. Nandito kami, hindi namin magagawa mag-isa to. Kasi kayo yung mata at tenga namin. Para may mahuhuli kami, may papakulong kami, may papaklead kami na barangay. So, effort natin lahat yun. So, yan ang nagigage natin. Barangay cleared. Sana nasagot ko yung katanungan mo, Kagawad. Okay, thank you. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Chairman Norman de la Cruz ng Barangay 729. Una-una, nagpapasalamat ako sa ating mga kapulisan. Lalo-lalo po yung mga nasa kalye. Umulan umaraw, nandyan po sila. Na-minimize po ang krimen sa kalye. Kaya lang gusto ko nag-share yung na-experience ko po. Nung Friday, January, first Friday ng Quiapo, nagsimba po ako. Sumakay po ako sa Quiapo. Ngayon, may sumakay po na 3 lalaki. Mga bata pa po. Tumabi sa akin, mga naka-jacket po. Tumabi sa akin. Sabi pa sa akin, Nay, paurong. Gusto naman po ako. Nay, nagsimba kayo. Siyempre, hindi ko pinasa na gano'n siya ka-demonyo. Sumasagot ako sa kanya. Ngayon, ang dala kong bag, sling bag. Pinatungan niya ng jacket.
Kaya sa akin, lalo na yung mga sumasakay sa jeep, pag pinatungan po ng jacket, nandun na po nagsisimula ang pandurukot. Kaya pag uwi ko sa bahay, nakabayad pa po ako ng pamasahe, eto mga mandurukot bumaba po sa Pedroid. Dalawa po silang bumaba. Binon lahat ng aking identification card, nakuha, pati yung kaspera ko, nakuha. Kaya po, ano pong magagawa natin? Na-minimize na nga po ang mga krimen sa kalye. Kasi nakikita ng mga hayop na mga pulis na nakakalat na sa kalye. Kaya wala nang masyadong snatcher. Kaya po, sa mga jeep naman po sila ngayon, umagante. Kaya ano po nang dapat natin gawin? Dapat itong mga operator ng jeep, imbis na mga malalakas na sound ang pinapatugtog nila, sana magkaroon naman sila na pag-iingat sa loob ng kanilang mga jeep. Yun lang po. Maraming po salamat. Good morning. Yung concern niyo po, Chef, ginagawa na po ng Manila Police District po ng paraan pa paano sa solusyonan. Mayroon kami mga intel, personnel, operatiba na sumasakay na nakasibiyan para lang mahuli yung mga ganyan ng mga mudos. Actually, meron kami, pag umaga rush hour, may mga civilian kami na pulis, sumasakay sa jeep, papunta sa ibang lugar, pabalik, para lang tingnan kung mayroong nabibiktima or malaman kung sino yung mga nabibiktima. Rest assured po, gagawin po namin ang paraan na hindi na maulit yung nangyari po sa inyo. Maraming salamat po. Dapat yung mga operator ang gawin nila sa mga sasakyan nila. Salamat po. Sa theft and robbery section po namin, meron po kami mga file doon po ba, yung mga dati nang nahuli, na napag-piyansa lang. Meron naman may mga nahuli doon na mga minor de edad, may file po kami doon. Siguro minsan po kung lalo po kung namumuhaan po ninyo, pwede niyo pong puntahan sa district kung wala mong station. Marami po kasi yun eh. So minsan isang folder po yun na naka-file po doon. Baka may mahapataan po kayo doon, madali naman pong mahanap yun. At pag nagpa-backtrack po kasi ang kasi halos lahat naman po dito sa Maynila, may mga CCTV na. So kahit yung mga simpleng pandurukot po minsan, may gate naman po yun. At yung mga may-ari naman po ng mga CCTV, mga commercial establishments natin dito, operative naman po sila sa pulis. Nahuhuli po natin kahit na lumipas na yung ilang araw. So, pag may time po kayo, pwede po kayong dumalaw sa theft and robbery section ng Manila Police. May mga file po doon na baka sakaling may mamukha kayo doon ay madali naman po mahanap yun. Kasi mga modus din po kasi yan eh. Halimbawa, dito po sa area ng ganito, gusto yan yung mga duroko, tatakpan yung meron naman yan mga dura-dura na sinalaglag barya. So, bawat lugar po may kanya-kanyang modus po kasi yan eh. Sa University Belt na halimbawa, yung titikitan niyo babae, tututukan ng mga tutukalawin naman po doon. So, siguro sa inyo po yung maduroko galing sa simbahan. So, yung ipinipigil, usok-usok na gano'n po eh. So, pag may time po kayo ma'am, punta po kayo sa mga nandun po yung file ng tao na nababang. Kadalasan po kasi pagka ganyan natututan o na-hold up minsan, pag naisauli na po yung natupot, bahala na yung police, iwanan. Hindi po ba? Siguro maging consent po na iwan. Pero sa amin po dito sa Manila kasi ngayon, hanggang kayo maging pwedeng ikaso sa kanila kahit na hindi na kayo interesado. Pag nakahanap kami ng violation na pwede muna siyang makulong at magpersa o magpulta, ginagawa po namin yun. Hindi lang po yung reklamo na pag may mga violation pa po ng mga ordinance mga batas na pinatutupad dito sa Maynila. Kaya, halimbawa po dito sa nagsusugal po o kaya mga dating jumper boy sigurong araw nahuli. Tapos nahuli rin may mga pen gun pa na. Hindi po ba? So hindi lang po yung kaso niya yung pagsampa-sampa sa mga
truck yan sa may area ng ganito. So may kaso po minsan, kaya nga po minsan, pagka nahuhulihan po namin ng mga ganun, yung minsan na kulang piyansa eh. Hindi niyo po yun, di ba? So may mga paraan naman po, legal na pamamaraan ng pulis, na kahit na hindi na kayo interesado magreklamo, ay nakakasuhan pa rin po sila sa ibang mga paglabag sa batas. Ganun po ang ginagawa ng Manila Police. Ang akin po ay tanong na hihingi din po ng advice. Kasi ang barangay ko po sa Sebanwana eh, boundary po ako ng Pangkay. Siguro, last week, hindi na ako makapaniwala ng yan. Ano po yung echo ko, 2 tanong ko. Merong galing Garciano, nagsiselfone. Tumatawag siya gano'n. Meron namang buto. Bumaan, ginawa ng buto. Bumalik. Sinundan. Yung mga tanong ko, sumunod din. Ang problema talaga pala, hindi, kahit palang niya, may palag ka o may buto ka, wala din palang magagawa eh. Pero, kaya kung meron siyang tao sa law dun eh. Meron kang 3 pulis dun eh. Lumikot. Ang hirap pala nung gano'n. Ano yung tanong mo? Mabilis yung riding in tandem, yung nagpukal, biglang inisnat. Kung kahit ako naman din, not dependent but this side, maraming nakakit at ilong at saka patalik ko din. Napakahirap din pala ng sitwasyon sa mga gano'n, ang sitwasyon. Hindi mo talaga aabutan. Kahit anong mga takot, pag talaga nagpa sila, makakabutan. Pero kahit may pulis yung 3 doon sa pan, wala din tumigulo na sa bigla. Ang hirap din ang sitwasyon ng pulis. Ang hirap din ng barangay. Paano natin gagawin yung gano'n na? Andun yung 3 tao ko, andun yung echo ko. Si cellphone yung one, binawasan ko siya. May paratingin ko siya, nakita ang pinagsisan ko, bumalik siya. Nakakala tayo mga taglubog na rin mga kapatid. CCTV, simutan ng mga tao, pag gano'n na. Ang hirap ng sitwasyon. Ano kaya mawa natin pa? Kasi boundary ko ng pasay, kanya. Wala akong magawa, sabi sa mga tao ko. May mapagalitan. Dahil nandun kayo, umapot kayo. Pero ngayon ko na na-realize kasi wala pang mga segment. Hirap din ko na natin pala ikaw magagawa kahit nandun ka. Sa pilit ng mangyayari, yun lang po. Thank you, Ted. Che, yan ang palagi kong sinasabi. Thank you rin sa yung ni Chairman Riano. Actually, mo, Che, binabakta. Hindi pa lang kung isa yun sa napailan ng kaso. Yan ang ginagawa namin ni Che na kahit nandiyan kami nakabaril, siyempre hindi naman pwedeng barili ko agad, bawal. Maliban na lang kung may iumang sa'yo. Nasundan naman yung nang-snatch. Yan ang palagi kong sinasabi sa mga pag nagkakaroon tayo ng ugnayan o pag bumibisita ko sa inyo, malaki ang tutulong ng CCTV. Kasi kung may nakatutok doon sa CCTV, sabi nga ni Chairman, nakadalawang balik, in short, meron siyang ginagagawin. O nakatatlong balik, may gagawin. Kung namonitor yun kaagad at may libre, baka nagkaroon ng enkwentro. May libre. Ang ito happen nung kay Chairman, habol na lang ng tao namin. Sabi nga ni Che, hindi pwedeng marilin kasi nakatalikod na. So, hindi pwedeng i-engage. Kami ang maano naman. Pero naman yun na nakasuhan. Yun nga lang, ang ano namin palagi, CCTV. Ang laki ng gamit ng CCTV. Meron tayong isa, ano yung palagi natin, mayroon nang babantay sa CCTV niya, may 3 paikot-ikot, 2 paikot pa lang, pabalik-balik, 2 balik-balik na motor. Na-message kagad niya sa messenger natin. Na-respondihan na din namin, walang nangyari kami. Bakit na na-respondihan? Nakita niya kagad na may pulis na pupunta doon. So wala na. Another barangay, nag-message, ma'am, may pabalik-balik. Masaya kami kasi ina-apply na nila kung paano nila gamitin yung mga CCTV na nasa mga barangay natin. Kasi dapat ang gamit ng CCTV, prevention. Hindi dapat yung ginagamit para lang sa pag-tracking. Ang talagang purpose ng CCTV natin, prevention yun, hindi pag-backtracking. Kung may nakamonitor,
may nakikita ka na bakit pabalik-balik, hindi naman taga rito. Bakit kanina pa to, hindi naman to taga rito? Kasi kaya halos kilala nyo yung mga constituents sa barangay. Ilang instances na walang nangyayaring krimen nang dahil doon sa CCTV. Yung pag may message yun sa amin na on the spot, nakakapag-respond din kami. Malaking ano rin yun. Malaking bagay sa amin na imbis paikot-ikotin ko yung mga tao ko lahat. Galunggat lahat sa mga ano nyo. Meron na kami hinihit na barangay. Sana, pakiusap uli, palakasin natin yung CCTV. Naulit ko, CCTV, prevention. Hindi siya pag-backtracking. Kasi pag kung backtracking, may nangyari ng krimen. Salamat sa lahat. Salamat kay Chairman. Thank you, ma'am. Next po natin, Chairman Amuloy. Good morning po sa lahat at Chairman ng PK po ng Barangay 717. Hindi po gusto ko lang pong magpasalamat po na kay Police Lieutenant Colonel Maria Agbon at sa lahat po ng member ng kapulisan ng PS9 dahil po napakabilis naman po ng responde sa tuwing magme-message po kami doon sa grupo patungkol po sa aming mga concern sa mga barangay. May question lang din po kami, hindi po kay Ma'am Agbon at kay Captain Gumilan. Doon lang po sa investigador, tungkol po doon sa nahuli namin ni Chairman Quiñones na tungkol sa droga. Kasi ang nangyari po, para po magkaroon lang din po ng idea yung mga kasamahan kong chairman, meron po kasi nangyaring insidente sa barangay namin, boundary namin ni Chairman Quiñones, 713 at saka 717. So yung bahay po na yon ay identified na drug den. So lahat po ng nakatira doon ay kilalang drug dependent. Nasa drugs watch list po sila. So ang nangyari po, nagkaroon ng sunog. So aksidente po na nakuhanan ng items ni Chairman Quiñones, yung isang suspect, at nakuhanan po ng ebidensya. Actually, maraming kaming nakuhang ebidensya doon sa bahay na yun. Ang nag-disappointed lang kami, kasi lalo na ako, dahil ako po yung naunang dumating sa presinto before si Chairman Quiñones. Okay na po kay Sir Castro eh. Na-schedule kami ni Sir Castro yung nag-responde kasama yung mga tropa. Ang sabi ni Sir Castro, Che, antayin niya na lang yung tawag namin. Kasi itatawag pa doon sa investigador. Hindi ko po alam kung PIDEA po ba or ano, basta siya yung investigador, si Corporal Solis. Disappointed lang ako doon sa response niya sa akin kasi pagdating ko po doon sa sa Adriatico, wala na ibang explanation kundi ang sabi niya sa akin, Che, mahirap po kasi yung kaso na to kasi contaminated na yung evidence. Kasi nangyari po kasi insidente 6 o'clock, around 6 o'clock, tapos na-report daw po sa kanya na 8 p.m. So dumating siya sa doon sa Adriatico mag-12 ng midnight. So ganun po kahaba yung pag-aantay namin. Simula pag-turnover namin doon sa suspect na nahulihan ng droga. Tapos pagdating doon, sasabihin lang sa amin na ibabalik sa barangay kasi contaminated na yung evidence. So, ang naramdaman ko nung time na yon, wala pala yung effort ng dalawang barangay, ng mga barangay official na may evidence na nakuha pero hindi pa rin pwedeng kasuhan. Mabuti na lang po yung mga tauhan ni Ma'am Agbon, siguro dahil lang din po sa leadership ni Colonel Agbon. Kaya po, before kami pinabalik sa barangay, tinawag po kay Sir Gumilan. Kaya si Sir Gumilan, natulog na, Captain Gumilan, gumising para tawagan din si Ma'am Agbon. So, nakita ko po yung reaction, nakita namin yung reaction ni Captain Gumilan, nagalit.
doon sa investigador. Kasi dalawa na po kaming chairman yung nagbo-volunteer na mag-witness kasi meron po nga kaming merong nakuha si Chairman Quiñones na droga, isang sachet. Ang nangyari po kasi, nasa vicinity ko yung bahay, doon nakatayo, tapos yung tao naman ay butante ni Chairman Quiñones. Kaya dalawang barangay po yung nagtulungan para lang po ma-solve po sana yung problema dyan. Kasi yun po yung pinaka-main problem po namin. Ang tanong ko po, ma'am and sir, gaano po ba kahaba yung proseso? Alam po namin na may procedure naman na sinusunod. Kaso lang, medyo gaano po ba kahaba yung pag-conduct ng investigation at inabot po kami ng magsi 6 o'clock na po ng umaga. Na-disappoint na nga kami nung una, mabuti na lang. Alerto si Captain Gumilan at si Ma'am Agbot na solusyonan yung nire-raise namin concern patungkol po doon sa drug addict kasi sila patapon na yung buhay nila. Yung mga kabarangay namin, naghirap magpundar ng mga gamit nila tapos masusunog lang dahil sa mga walang kwentang tao na paulit-ulit naman na namin kinakausap sa barangay pero hindi po nagbago. Yun lang po pinaka-concern namin para naman po ma-encourage yung ibang mga chairman na katabi namin kasi balita namin drug-free na sila pero kami, hindi kami makapag-drug free. Yung pistuhan at bintahan ng droga ay nandun sa barangay nila pero drug-free sila. Paano naman kami nasa katabi ng barangay na wala naman sa amin yung items na binibenta nila doon sa mga barangay namin? Ma'am, pasensya na kayo kung may nangyari pong gano'n. At least na iparating niyo po sa amin. May mga corrective measures naman po kami sa mga investigador natin. Doon po sa haba po ng oras na binabanggit niyo kanina, basta wag pong lalagpas ng 12, 18, 36. So, pwede po basta wag po lumpas. Kung naabalaman po kayo ng 12 oras, hanggang 36 hours po kasi pagka mga drug cases. So, merong 12 oras yung mga light offenses, 18 at 36. So, dapat hindi mo lumagpas doon. Pag lumagpas po doon, kami naman po, pulis naman po magkakaproblema. So, magpasensya nyo na po kung nangyari gano'n. Na-encounter na po namin ito sa ibang stasyon, Station 10, di ako nagkakamali. Pwede po ba ma'am, ibigay niyo mamaya yung tinutumbok nyo lang, yung district na mag-operate, yung aming drug enforcement unit sa district, huwag na yung station kasi marami po talagang trabaho ang stasyon. Sa pagpapatrolya pa lang, tapos na po ang pulis, may garugan pa tayo sa gabi. So, pagpasensya niyo po, minsan kasi kahit kailan naman talaga hindi sasakto ang bilang ng pulis sa Philippine population ratio natin. So, pagka may mga ganyang concern po kayo na para bang hindi kulang yung action na ginagawa ng police station, baka pwede mamaya bigay niyo po kay deputy ko para yung, kasi sabi niyo sakit sa ulo sa barangay niyo, kaya hindi kayo na-clear sa barangay. Pagbigay na po ng instruction sa district drug enforcement unit na yung taga-district na po mag-operate na hindi po mababanggit ang mga. Pakibigay po mamaya kay Colonel Grant yung mamaya sinasabi niya. Yung district na po ang mag-operate po na po yung instruction. Thank you po. Chairman Quiñones? Tignan po. Okay. Next, sir, meron pa pong question. Chairman Quiñones po. Sir, magandang umaga po. Dugtungan ko lang po yung sinabi ni Chairman ng PK. Ako po yung, dalawa po kami kasi noong time na yun. Ako po yung nakakuha po ng isang sasay na shabu. Ganito po kasi, nang kinuwento niya po, dahil sa sunog lang, pilit ko po kasing pinapababa yung may-ari ng bahay. Halos ayaw niya po bumaba. Yung pala may sinatago. Nung may dinudukot siya sa bulsa, siguro pipilit niyang ipasok, nalaglag. Nakita ko po. Sabi ko kaya pala ayaw mong bumaba kasi meron palang Ngayon, ito po, in fairness naman po talaga. Alam niyo po, bilip po ako kay Captain Gumilang po talaga.
Sa kanya ko po nakita na galit siya sa kapwa pulis. Kasi sa totoo lang, ang alam ko, day off po yata ni Captain ko yun. Kaya pumunta po siya. Sabi niya nga sa akin, huwag kang magalala, Che. Pag hindi kayo nasikaso niyan, ako po ang bahala dyan sa ano. Kaya, ma'am, maganda po yung ano yung po natin. Tandiyan po ng barangay, napakabilis po. Ang inaano ko lang po sa ngayon, parang pagdating ko yata napansin ko sa droga, parang humina po yung intelligence natin. Sa totoo lang po, ma'am, ako first time po akong chairman po. Pero yung pagiging chairman ko po talagang inuna ko po yung barangay ko. Pero ang napansin ko po sa ngayon, dumami po eh. Tsaka paulit-ulit na lang yung pagdating sa droga. Sinusubukin po namin yan, mga ilang buwan lang nakakalabas din. Parang pag nasa salubong namin sila, pinagtatawanan na lang po kami nila kasi biro po may CCTV na po, doon po pa sila nag-aabutan. Kaya nga, minsan inisip ko, kunin ko po yung personal ano ni Colonel at ipasa na lang namin yung CCTV sa kanya para sila na po bahala mag-action kung ano po yung dapat nyo gawin. Kasi po sa totoo lang, ang pagiging chairman, nakataya din po yung buhay namin. Wala po kami natatanggap na insurance po sa barangay. Sa totoo lang, kaya hindi naman sa pag-ano itong election hindi na po ako tatakbo eh. Kasi nararamdaman ko po sa sarili ko, yung pagiging chairman, tayo yung ano eh, kung ba yung naka-front sa pagdating po ganyan, nararamdaman ko po na delikado rin po ito, awan po pamilya namin. Pero ganun na lang po, natanggap ko rin po yung pagiging chairman, kaya inisip ko, hindi na po ako tatakbo, kaya hanggang doon na lang. Hindi, sa totoo lang, maraming pong umiyak sa amin na kabarangay ko, kasi maganda naman po daw yung nagawa ko. At sa totoo lang, hindi lang po sa pagbubuhat ng pako. Yung sweldo ko po na natatanggap sa barangay, hindi ko po kinukuha, ibinibigay ko po sa mga tao, lalo po yung mga sino. Magandang umaga po. Pasensya na kayo at hindi nakarating yung ating punong barangay kasi sila ngayon ay nasa Marikina at Mandaluyong. Nag-observe sa mga barangay na kung saan na-awardan yung mga barangay na yun sa kanilang mga best practices. So sila nagkataon na nandito. Pero he advised me to ask the 2 questions lang na napaka-mabilis lang. Number 1, may mga na-encounter daw siya personally in the past na ang kaso ay mabigat, let's say theft, robbery or ano, ang nakakaso lang daw sa bandang dulo ay 1602. Kung bakit yung mga kaso na dapat sana ito, nagiging bumababa lamang sa pinakamababang kaso na pwede ikaso dun sa tao. How come this daw is happening sa sistema minsan? And number two, mabilis lang po. Yung kanya daw mga sinasubmit na mga list ng mga personalities na nasa trabaho. Kaya parang feeling niya hindi na-ooperate. Hindi na-ooperate, hindi na-actionan yung mga pangalan na isasubmit niya. So, yun lang po ang kanyang gustong itanong sa inyo. Maraming salamat po. Sige namin itong araw. Ito, hindi po namin sinasabi. Yung kung sinasabi niyo, binababaan yung kaso. May mga pulis po tayo gano'n noong araw. Pero sa panahon po na ito, baligtad po ang nangyari. Yung magaan, lalo na kung hindi makapulihan ng sinasabi yung droga, ay nakakasuhan ng ibaba ng mataas. Kaya minsan po ang nangyayari, illegal gambling, nakuhanan ng droga or benga, tumataas. So, yun po inaano natin sa mga tao na may mga nangyayari po kasi talaga na gano'n nung araw. Pero ngayon po, binabantayan po namin yung ngayon. At mahigpit po ngayon ang disciplinary machinery ng Philippine National Police doon sa mga pangketa na sinasabi nyo, parang halos pareho na yun eh, pangketa. Nahulihan ng droga, minsan ang kaso si Teorean Sala, di po ba? Nangyayari po yan, hindi lang po sa Manila nangyayari yan. Nangyayari po talaga yan nung araw, hindi po namin itinatanggi.
Pero yan po ngayon yung mga problema ang ina-actionan ng inyong Manila Police District, lalo na po dito sa amin dito. So, yun ang po sinasabi nyo listahan. Baka pwede po, ibigay nyo kay Station Commander, tapos ibigay niya na lang sa amin. District na lang po magtrabaho yung drug enforcement unit natin kasi specialized unit po yun. Hindi po kasi kaya ng istasyon na lahat, sa lahat po ang istasyon ordinansa, galugas, droga, di ba, illegal terminal. So may delegated team naman po tayo sa district. Bigyan nyo lang po kay Station Commander, kami na lang po magkano dito sa mag-operate. Pwede po namin apply ng search warrant, among others po. Tawag po doon sa amin ay illegal offenses po. Tapos yung nauna pong sinabi kanina ni Kapitan na bakit parang tumadami. Iba na po kasi ngayon ang polisiya ng gobyerno. Nung nagkaan ang administrasyon hindi ko na po kailangan mag-ano. Pero sinisikap naman, ngayon po kasi, kinakasuhan. So, medyo nabawasan yung takot. Naintindihan niyo po siguro ibig sabihin. Hindi kagaya po dati. Ako po kasi ng mga panahon na yun ay galing 8 taon po kasi ako sa Mindanao kaya naranasan ko rin po yung sentimento na sinasabi ninyo. Iba po talaga noon at iba po talaga ngayon. Pero po prosesong legal po kasi ang pinag-uusapan ngayon kasi ang polisiya po ng administrasyon ng gobyerno natin ngayon. Pag nauli, kasuhan, makulong, i-rehabilitate. Noong araw, iba. Kaya may pagbabago po ng konti pero kaya hindi po sinisikap naman ng inyong Manila Police na idaan sa prosesong legal at least yung hindi lang makapagpiyansa, di po ba? Kasi hindi naman po control kasi ng police pag na-file po na po ng kaso, marami po kasi dinadaanan yan Kung narinig yun naman po yung sinasabing 5 pillars ng criminal justice system natin, so nag-uumpisa po talaga sa community yan. Babalik sa police, minsan na-file na natin ang kaso, may mga nangyayaring hindi natin inaasahan pagdating sa mga prosecutor's office. Pagdating sa korte, ibang parang pasa-pasa lang po ng bola. Hindi naipasa po natin yung bola. Bago kayo, naipasa sa pulis, naipasa ng pulis sa maayos, hindi na-issue ng fiscal or di ba, kinapos pagdating dun sa korte. So may mga proseso po na wala po talaga sa control natin. Ang pinakamaganda na lang po siguro natin, yung parte natin bilang unang pillar doon sa criminal justice system, community tapos law enforcement. Doon, pagputi na lang po siguro natin, nandun na lang po tayo pag-file ng airtight na kaso laban doon sa mga nahuli nating offenders para masiguro na makulong sila, maparusahan o kung kailangan i-rehabilitate, ma-rehabilitate. Yun na lang po siguro ang kasi doon po sa tatlong pillars, wala po tayong control na doon yung sa prosecution, sa judiciary, doon sa corrections. Pero, pilitin na lang natin, may abot natin sila hanggang sa kulungan. Yun po siguro. So, yun po ang prosesong ginagawa ng PNP ngayon ng Manila Police. Dahil yun po ang policy ng national government. Hindi po natin pwedeng kontragin po. Nagbago talaga. Ang klima ngayon iba sa klima po. At naramdaman po ng lahat yun. Naramdaman. Kaya lang, dinadaan na po kasi ngayon sa proseso So, pagamat yun ang tama, medyo nabawasan na po yung takot. Pero siyempre, tayo naman kasi sa civilized society na katulad natin, ang nag-gugubar talaga ay batas Hindi pwedeng laging batas lang ang tangan. May mga batas tayo ng pasunod So yun po yung polisiya ng ating gobyerno ngayon. Hindi po namin pwedeng kontrahin yun. So pagpaumanhinan nyo na kami kung hindi na kagaya nung dati na sinasabi ninyo na iba ang klima at iba ang ngayon. So malay nyo. Sa mga susunod, hindi natin alam. Basta may po kung ano po yung kumpas sa amin ng mga nasa taas, yun na po sinusunod namin. Hindi po kami lumalabis, hindi po kami nagkukulang. Kung may mga pagkukulang man, sinisikap namin po na yung mga pagkukulang na yun para maramdaman din namin. Maramdaman din ng ating mga kababayan na hindi naman po kami nagpapabayad sa trabaho natin. Kaya lang may mga legal obstacle kasi minsan, di ba?
hindi na ngayon instant, wala na yung instant justice kasi di ba nung araw kasi agad-agad nararamdaman natin eh. So ngayon po kasi hindi na dyan po lahat ng prosesong legal at yun po ang sinusunod ng inyong Manila Police Unit. Sir, ano lang ako. Mag-comment lang po ako dun sa katanungan ko ni Gagawa na Chairman, dun po sa bakit po robbery or theft tapos bigla po iba yung sinasampang case. So, kasi may mga insidente po tayo, hindi naman po kaila sa atin na may mga biktima po na after po ma-recover, alam niyo po ito lahat po tayo saksi buhay, na after po ma-recover yung kanila pong personal belongings, cellphone, wallet, pitaka, takot po maabala. Siyempre, abala po yan eh. Umaatras po. Halimbawa po, na-recover yung cellphone pagkatapos maisnat, ibabalik po yun. Ayaw na po magsampa ng kaso. So, ano po ang ginagawa ng pulis? Eh, nahuli na po natin eh. Nandun na po yung tao, hindi naman po yung aso. Tao po ang ating inaresto. So, ang ginagawa po ng pulis, pinapakiusapan po yung biktima. Ayun po talaga yung nature ng tao. Ayaw po maabala dahil na po may trabaho, gastos. Once na ma-recover po yung item, siguro po na balita, umaatras. Ang gagawin po ng pulis, instead na ayun po yung kaso, 1602. Di po ba? Ayun na lang po ang, off the record lang naman po yun. Ayun po ang ginagawa nating paraan para po naman siya ay makulong. Pero magkaganon man, ayun nga po, sa tulong po nyo, pwede rin nyo po kumbinsihin. Magtulungan po tayo. Kasi ang nangyayari po, lahat po naman, hindi naman sa inaasa po sa pulis. So siguro, sa tulong po nyo, pwede rin po natin kumbinsihin na sa tulong po nyo, pagka hindi nyo po tinuloy yung kaso, ito po makakawala. Maaaring mabiktima uli kayo, maaaring mabiktima uli ang kamag-anak nyo, mahal nyo sa buhay o yung ibang tao. Kaya ang pulis po, no choice, kundi hindi naman po natin siya pwedeng i-release na lang agad. So, ginagawa na lang po namin. Salamat po. Sir, tama lang po yun sa ating sir, kapitan. Tama po yun. Na niniwala po ko sa pulis talaga, totoo yun. Na hindi ka kinakasuwag talaga, dapat lang. Tama po yun. Naano pa niya kasama po yun sa sigador. Pakita mo. Pag umatras siya, nakuha namin po yung items, cellphone. Ay, di ko po kahit po. Kasuwal po yan, totoo yan. Kasuwal naman po, pagkatrabaho po. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po. Sa lahat po ng mga tanong ng OPD na sagot po ng maayos. Si Pastor, meron pa po. Okay, hindi po ito complaint. It's all about suggestion kasi nakikita ko po yung ating mga complaint ng mga chairman. Actually po sa church, meron po kaming underbite care na 15 to 20 PDL. Okay? So, maaaring ang simbahan po ay makatulong po sa pagbabawas ng krimen ng ating church. Our church is 400 square meters. At si John Taylor po ay naghahatid po ng mga PDL niya na napapakawalan at sabi niya, Pastor, pakialagaan mo to. Actually, mamaya may delivery po ako sa Quezon City. Ang kasama ko pong delivery staff ay 3 PDL. Nagaling po sa Station 9 kasi po napakatagal na po ako nagtutulong sa Station 9. Since 2004 pa po, involved na po ako sa police ministry. At ang aming pong simbahan ay nag-o-offer po talaga kung paano makakatulong. Hindi lamang po sa ating PBL, even sa ating kapulisyahan, ito sa about moral spiritual recovery, in Binawan Barangay. Pansinin niyo po, almost 12 barangay yung napot natin ang kasimbayanan at nagpapatuloy po yung gawain natin doon. Kasi po naniniwala ako mas mababawasan po yung krimen kapag nagkaroon sila ng takot sa Diyos. At naniniwala po rin po, even sa ating kapulisyahan, we do believe ang pinakamataas na batas po ay hindi po batas ng Pilipinas, kundi ang batas po ng Diyos. And hopefully po, next meeting po, pwede po tayo sa church mag-meeting. At ayan, salamat po kay Colonel Agon ang dumating ng birthday ko. Thank you rin po. General Santiago, you're welcome. Doon po tayo minsan mag-banding para makita niyo po yung mga inaalagaan naming mga PBL.
mababait na po, hindi na po sila drug addict, hindi na po sila hodaper. Wow. Bakit po nabigyan po namin sila ng trabaho? Dahil may training area po kami doon. At naniniwala po ako ng pag-asa ng bayan na hindi lang po si BBM kundi ang Diyos po. Maraming salamat, God bless po. Maraming salamat po, Pastor. Up next, the presentation of certificate of recognition. Sir, meron po kami mosque na leader. Meron po kami mosque. Ito po, aming ano po leader sa aming barangay po. Meron po mosque. Ito po. Magandang umaga po sa lahat. Hi Pastor, good morning po. Siyempre na lang po One time dalaw din ako sa inyo. ating Apa. Panginoong General. Sir, ano po ang programa na ang magiging programa po ng ating kapulisan sa ating salang pulis sa Force Multiplier Presidente po nila sa ating pong stasyon. Maraming salamat po. Ako ay 8 taon kasi ako sa Mindanao Science, kaya nag-PM sa Region 12. So, day 3 ng after SSU position, nagpunta ako agad niya sa mosque sa Quiapo. So, may constant communication ako sa mga council of elders natin doon sa aking kapitan. Kaklase ko sa schooling si Colonel Ibrahim Oxir, ang presidente buong Metro Manila. So, i-strengthen po natin yung engagement at saka cooperation ng ating mga Muslim brothers sa mga lugar na mayroong mga masjid or mosque dito sa lungsod ng Maynila. Kasi kasama din po yan sa ibinigay ng ating busing ngayon na lahat ng faithful tayo faithful kasi nung ninyo po na itatanong, tama balik po yung tinatanong ni Kapitan. Nung nasa Maguindanao ako, 99% Muslim, Maguindanao 1% Christian. So, umabot ko sa puso minsan na pinapatubigan natin yung mga masjid natin doon, pinabitin ko lahat. So, lahat po, in-engage po lahat. Although hindi po tayo tumitingin sa religion, pero feeling kasi ng mga brother Muslims natin dito sa Manila ay minority sila. Pero pagkamat minority, dito naman pasas-pasas na tayo. So, sige po, magpatawag po kami minsan ng separate meeting sa mga Muslim leaders or elders natin. Kung mapansin niyo po kahapon, naglali yung mga Muslim brothers natin sa elemento sa Medindiola. Nakapost naman po yung sa social media. So, may mga inanong doon, may mga Paranaw, may mga Maguindanao, may konting nauso. So, nakausap ko sila kahapon. Kasi dati ako provincial director ng Maguindanao. So, kaya naging maganda yung pagkikipag-ugnayan ko sa kanila. Naging mapayapa yung rally kahapon sa Mindiola, sa CRB, na sa social media naman. So, kasama po talaga sa programa ng hindi lang po ng Manila Police, kung hindi po ng Philippine National Police. Kaya po sa PNP po may salang police all over the country. Bawat unit po ng PNP ay may salang police. So, minsan, punta po kayo sa pisina ko siguro, kwentuhan tayo. Patawag ko si Colonel Sear, usap-usap tayo, or yung iba pang community leaders dito sa Quiapo na mga kaibigan natin. So, nung third day ko pala, pinuntahan ko na po sila. Bago nila ako may pintahan, pinuntahan ko na sila na kaya pinasangkot loob ng Quiapo o compound. Siguro po, mag-schedule po tayo may isa na isang meeting kung mas pataas kahit po sa held on June 16, 2026, Tuesday, at the Everwin Hotel, Barangay 731, Zone 80, San Andres Street, Malate, Manila. Given this day, 16th day of June 2026, at the Everwin Hotel, Barangay 731, Zone 80, San Andres Street, Malate, Manila. Certificate of recognition is presented to Honorable Lilian R. Papa, signed Arnold C. Santiago, Police Brigadier General, Acting District Director. Same certificate is presented to Honorable Normita Salud, Zone Chairman, Zone 17.
Next, Honorable Gabriel Angelo T. Batiña, Zone Chairman, Zone 79. Next, Honorable Edgar Tanyamor, Zone Chairman, Zone 80. Any representative from Barangay 744. 744 po. Okay, next, Honorable Antonio Quirante, Zone Chairman, Zone 81. Next, Honorable Rowena T. Chua, Zone Chairman, Zone 82. Next, Honorable Rosauro O. Donato, Zone Chairman and also Vice President of our Station Advisory Group. Also, Mr. Bernabe S. Young, the owner of Everyone Hotel. Palapakan natin yung nagpahiram, nagpagamit sa atin ng venue po. Maraming salamat, sir. Sa ulitin, sir. Okay, thank you. Please sit down. We are honored to hear from someone whose expertise and experience newly inspired. We he currently serve as Barangay Chairman of Barangay 752, Zone 80. Please allow me to welcome Honorable Antonio Quirante, Barangay Chairman. Medyo may typo error dun. Anyway, magandang umaga po sa ating lahat. Kay General Gonzago, sir, Colonel Grant, Colonel Agustin, of course, ang ating Station 9 Commander, ang tumatagal sa stasyon ng 9, si Maria, Colonel Maria. Maraming salamat po sa lahat. Of course, yung mga aking po chairman, no? Pinapasalamatan ko rin dahil sa support ng mga chairman tayo dito ng kapitbahay lang. Ang support, siyempre, ano yan eh, ugnayan yan eh. So, kailangan natin ng unity between us all. And first of, pasalamat muna uli ako kay Colonel Agustin sa pagbati. Out of 20 applicants, 4 lang po ang nominees sa District 5. So, pinalas po tayo. Kaya, anyway, siguro, nag-champan na siguro. Anyway, maraming salamat. So, let me just share some, insight about, my barangay. Actually, I started with, in 2018, just a bit, baka BCC, yan na sinasabi. 2018, naglingkod ako sa Barangay 752 without, nothing. Wala akong dinatnan sa barangay ko eh. Yung predecessor ko, more than 11 years, nagsilbi. Pero wala akong man lang kahit na isang magandang iniwan sa akin. So napakahirap para sa isang bagong punong barangay. Galing po ako sa private sector. Hindi talaga ako ngayon sa politika. Kaya lang tulak lang. And napakasakit on my part na, naglingkod ka ng matagal,
wala kang na-endorse man lang sa akin. Hindi ko siya hinakalaman o whatever. But you know, this would be a lesson to some of us siguro. Na ako ngayon nag-iipon para sa susunod kong chairman na mauupo sa aking barangay. Kasi for one, I have to strive harder, especially sa peace and order. Number one yun eh. Yun ang unang tinignan ko eh. Wala ako ng isang CCTV. So imagine, wala kami pera. You know, alam niyo naman sa barangayan, hindi pwede ang mag-misto ka o whatever. Kailangan mo ng banding sa treasurer. So ganun po kahirap, hindi na naman 1 year, wala kami. But you know, dahil meron naman tayong konting nagtatago, so we have to make ends meet. Ginawa natin lahat with the support of the kapulisan kasi yan talaga ang unang tandem ng barangay and police. We have to have peace and order in our community. Yan ang number one po. Sinarado ko lahat ng gate ng barangay from input to output. Nilagyan natin lahat yan ng CCTV from in to out and out to in para kita natin lahat. Sabi nga ni Colonel Arcon, prevention kasi ang CCTV. So yan ang actually pinagdidiin ako until now. Kasi may mga barangays, neighboring barangays, I would say. Hindi naman lahat. Kulang kasi sa CCTV. Hindi naman, sa barangayan kasi, hindi malaki budget. Like we have a geographic location. Ako, for one, we have a measly budget for annually. 55% of that goes to services, personal services. 10% of that goes to what? SK. So ano yung natitira? 65%, 35% na lang kami for project. Eh kung measly, wala ka naman dito lang, diba? So unti-unti lang naman po yun. Yan ang number one na nangyayari sa barangay sa zona. Kasi yan, ang bilis ng reaksyon. Hindi mo na kasi, alam mo, electronic yan eh. Hindi mo na kailangan puntahan si General, hindi mo na kailangan puntahan si Colonel. Doon mismo makikita niya. And siya mismo ako. Witness ako sa mga reaction. Hindi ko siya pinapabango kung baka sabihin mo nagpapapogi. Hindi po ganun. Totoo po yung mangyayari dahil ako mismo, number one din yung internet na pinalagay ko sa barangay kahit na mabigat yung monthly payment niya. Bakit? Kasi nga importante. At this point in time, yung technology nandiyan na lang sa tabi. Di ba? Lahat siguro may mga cellphone na. So immediately we can contact each other. Kaya huwag mo papatay, wala yung mga contact. Gano'n lang naman yun pag tinatagay mo. And siguro, bottom line, sama-sama tayo to serve our constituent. Hindi naman siguro mahirap yun. Hindi naman, minsan naman, may mga ayuda na mga pumibigay sa kanila. Ganun lang po ang ginawa natin sa ating barangay. Kasi hindi kami perfect, hindi rin kami hindi naman kami lubyo na yun. So we just did our best. We strive harder to keep our community in harmony. Yan lang po. Maraming salamat. Moving forward, our next speaker is a woman we look up to when it comes to public service. Let's welcome Honorable Lilian R. Papa, Chairwoman, President, Station Advisory Group. Ano lang to? Kasi baka magpakain pa yung ating most outstanding barangay. Siyempre, sariling ating treasurer natin ng advisory group. Muli Chairman Antonio Quirante, congratulations po. Siyempre, papatingin ko po muna ng Happy Father's Day ang lahat ng mga ama
na nandito at ang mga ina na nagsisilbing haligi ng tahanan. Happy Father's Day sa ating lahat. Sa ating masisipag na kapulisan at opisyal ng Malate Police Station 9, PS9 sa pangunguna ng ating napakasipag at napakabait na Police Lieutenant Colonel Maria O. Agbon, ma'am. At sa ating mga kapulisan at opisyal mula naman po sa Malate Police District sa pangunguna ng ating Police Brigadier General Arnold C. Santiago, sir. Sa ating mga kasama sa barangayan, mga kagawad at punong barangay, sa ating Malate Station Advisory Group, kinatawan ng iba't ibang sektor, mga kabataan, stakeholders, and faith leaders. At sa lahat ng mga dumalo sa makabuluhang district barangay ugnayan. Isang taus-puso pong pagbati at pasasalamat sa inyong lahat. Bilang chairman ng advisory group, lubos akong nagaganap at makita ang patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan ng ating kapulisan, komunidad at barangayan. Ang District Barangay Ugnayan ay isang mahalagang hakbang upang lalo nating mapagtibay ang ugnayan ng PNP at ng mamamayan sa pagtataguyod ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan sa ating mga barangay. Ang ganitong mga programa ay bahagi ng ating pagpapatibay ng ugnayan ng kapulisan at mga barangay sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Naniniwala tayo na ang tunay na seguridad ay hindi lamang nakasalalay sa ating mga kapulisan, kundi sa ating sama-samang pagkilos ng bawat isa mula sa mga opisyal ng barangay, mga tanod, mga kabataan at mga samahan. At bawat mamamayan sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon, pagtutulungan at malasakit sa ating komunidad. Mas magiging matagumpay tayo sa paglaban ng kriminalidad at sa pagpapanatili ng isang ligtas at maunlad na Malate. Sa ating mga kabataan, kayo ang future leader. Kayo ang pag-asa ng ating bayan. Naway magsilbi itong inspirasyon upang kayo ay maging aktibong katuwang sa mga programa para sa kapayapaan at kaunlaran sa ating komunidad. Muli, maraming salamat, Manila Police District, sa Malate Police Station 9, at sa kapwa ko barangay officials, sa lahat ng sektor na walang sawang sumusuporta sa ating mga adhikain. Sama-sama natin ipagpatuloy ang pagtatayo ng isang komunidad na ligtas, maayos at nagkaisa. Mabuhay po ang Malate. Mabuhay po ang Manila District. Mabuhay po tayo na. Muli maraming salamat po at magandang araw. Nasa atin na po nasaan na ba yung ating import? Nandito pa ba? Umalis na? Umalis na si Chairman Toots? Sayang. Meron po kasi sumama dito sa amin from the station PS5. Medyo malayo daw kaya dito na sa atin. Kaso nailip na yata, umalis na. And syempre maraming salamat po dun sa early bird na tatlong Maria kanina. Patay mo naman, Chairman Pedro at Chairman natin. Resurrection at si Chairman Ira. Yan, maraming salamat po ulit.
Thank you for that truly inspiring message. We are grateful for your time and wisdom. Palakpakan natin, Chairman Lilian R. Papa. At this point, we are deeply honored to have with us a distinguished leader who has dedicated his life to public service in the promotion of the peace and order, his unwavering commitment, exemplary leadership, and dedication to duty. To continue to inspire those under his command and the community he serves. He currently serves as acting district director of Manila Police District. Ladies and gentlemen, please stand and join me in welcoming Police Brigadier General Arnold T. Santiago. Ay, magsubo po tayo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo po sa invitasyon namin sa Manila Police District sa mga ulong ugnayan po katulad nito. Salamat po muna ako sa ating gracious host dito, may po ng building, at sa ating mga barangay kapitan sa pangunguna po ni Chairman Antonio Ferrante at ng inyong President Station Advisory Group, si Honorable Lilian Papa. So, yung nasabi po kanina ni Pastor tungkol sa religion, tama po yun. Kasi sabi po, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Diba? Tama yan. So, dito po sa amin sa Manila Police ngayon, ako po'y batang Maynila din. Lumaki ako sa Tondo. Yan ako nag-elementary, high school, college. Sa Manluna, sa Corazon, high school perfecto, DCCR sa Manila, postgraduate PLM. Bago ako nagkadete, graduate ako ng DCCR. So, hindi po bago. Barangay 60 Son 5 ako nung araw. Congressman Bautista Isidro sa mga nakakaalala pa. So, yung pakikipag-usap po namin sa inyo dito, lagi po namin sinasabi, ang inyong Manila Police District kasi parang may sense of ownership, may sense of belongingness, may sense of inclusivity. Sama-sama tayo, kagaya pong sinabi ng mga unang salita. Partners po tayo pagdating po sa maintenance of peace and order. Lagi ko pong sinasabi na the relationship between the law enforcement agencies of the government and that of the stakeholders, particularly barangay officials, is always symbiotic. We are not mutually exclusive. We must complement each other. We must coexist para may peaceful coexistence po sa komunidad. Sa Manila Police District po ngayon, ang servisyo po ngayon ay kaya nga po pag naging pag-usap din ako sa mga tao, no real talk lang tayo, no sugarcoating, hindi tayo nagbubulahan po dito. Ang challenge ko po sa mga barangay officials, sa mga kababayan natin, subukan po ninyo ang inyong Manila Police District ngayon. Sana po mabago na yung pagtingin at pananaw o nakasanayan natin dati na yung kagaya po na sinasabi ko kanina na wala namang mangyayari. So, yun po ang challenge ko naman po sa inyo. Iparating niyo po sa amin yung problema, actionan po namin. Pag hindi namin actionan, magalit kayo sa amin. Pero sisikapin namin, ma-actionan. Kung kulang, sabihin niyo kulang pa. Kulang pa. Hanggang sa dumating yung paraan na masatisfy kayo. Marami naman po pamamaraan sa pagpapanatili ng kapayapaan, pagpapain ng kaso, gaya po ng nabanggit kanina. Kami na po ang bahala doon. Sa amin po, mabigyan niyo kami ng informasyon. Kung kasama namin kayong mag-perform ng trabaho sa maintenance of peace and order, gaya ng galugan, paghuli sa mga nagpa-violate yan, or kahit po sa droga, na-appreciate po namin yun. So, sa amin lang po, bigyan niyo kami ng informasyon. Kung hindi kaya ng istasyon, sa district niyo po dali sa akin po mismo. Bukas po ang opisina ko para sa inyo para iparamdam na iba na po ang Manila Police ngayon. Marami pong police headquarters, idina-download ko sa mga istasyon para mas marami pa kayong makita ng police sa kalsada.
Yung mga narinig niyo po nung araw ng mga lubog-lubog na pulis na hindi nag-duty, yung iba nasa abroad na, sinisigap po namin, may account po sila lahat. Kaya sinasabi ko po pag nag-iikot ako, lagi kong i-check sa mga presinto natin, sa mga PCPs, dapat may group chat man lang para mabilis po yung reaksyon gamit po ang teknolohiya. Yun po yung malagi kong binibili. Kung mapansin niyo po, wala po akong programa. Ang programa ko po, yung programa ng ating SALG, yung Safer Manila, ang programa po ng ating Chief PNP, na lahat o makita ang mga pulis sa kalsada, maramdaman, hindi lang po nakikita. Dapat maramdaman ng mga kababayan natin yung presensya ng pulis sa lansangan. Lahat sana ma-actionan. Kung mapapansin po natin dito sa Manila, ang lagi pong bilin sa atin ng mayor, maramdaman nila na may gobyerno, na may mga batas tayong pinahirangan dito. Pero din po ang programa ng aming NCRPO na engage po namin ang community. Doon sa point po sa agenda po ng ating Chief PNP, kasama po yung community engagement and support. Yun po yung ginagawa natin. Pagdating naman po sa integrity monitoring, pag may mga pulis po kayo na palagay ninyo o nakikita nyo naliligaw ng laws, iparating nyo rin po sa amin. Kasi doon po kasi minsan nagkakaproblema. Pag may nakikita po kayong mangilan-ngilan sa akin na medyo parang hindi na nakakagawa ng mabuti, ay ina-actionan po natin yun para yung tiwala niyo po sa inyong Manila Police ay buo, na hindi kayo matatakot may ilang or magdududa doon sa paggawa namin ng trabaho. Yun po ang dahilan. Kaya magmula po nung dumating ako dito, ini-engage ko po talaga yung community. Pinuntahan ko nga po, kung mapapansin nyo, may nagpa-vlog po kasi sa akin. Lahat ng lugar sa Tondo kung saan ako tumira, pinuntahan ko. Yung mga dati kong tinahan. Kasi namumupahal na din ako nung araw dito sa Tondo. Malapit na po ako mag-retire sa 2030 o kung mag-plus year 2031. Ngayon na po kasi ako nasa sa Manila Police. Lahat po ng assignment ko malalayo. Quezon City Police na assignment ako. So marami na nagbago sa Tondo, pero ang dito sa Maynila, ang kultura pares pa rin. Yung mga nakasanayan po natin nung araw na may mga kapitbahay tayong salbahe, eh minsan wala tayong pakialam sa pinagawa. Wala namang mangyayari. Una, pangalawa, mapapaaway pa tayo dyan di ba? O preparation pa tayo ng mga yan, natatakot tayo, di ba? Kasi nga, hindi ganun kasi ka-active yung mga barangay officials at saka law enforcement agencies natin dati. Pero di po ba, pag may nangyayari masama sa kapitbahay natin na yun, adik man siya, magnanakaw, di ba natutuwa din tayo? Di ba? Pero, tama po yung ginagawa natin yun. Dapat active ang participation natin. Hindi lang po tayo kooperasyon, hindi tayo collaboration lang. Dapat active po ang participation gaya ng ginagawa po natin ngayon dito. Gawin po natin ito sa para sa kasalukuyang henerasyon at sa henerasyong darating pag wala na tayo. Wala naman po forever Di ba? So itong ginagawa natin, partly makikinabang siguro tayo dito, pero sa katagalang panahon ang makikinabang nito yung mga susunod na lahi pagkatapos natin. Tama po yung sinabi ng isang speaker kanina. Diba? We should do this, diba, for the present and generations yet unborn. Hanggang doon sa mga hindi pa pinapanganak. Yung mga magiging apo siguro po natin. Mahal ko po ang Maynila kasi dito po ako nag-umpisa. Diba? Ngayon lang po nakapagsilbi dito sa Manila Police. Nagkataon lang mabait ang Diyos sa akin, naging district director. Tutodo ko na po ito, tutodo ko na. Kasi yung 4 o 5 taon natin dito sa servisyo ko sa police, maiksi na lang po yun. Hindi ko na nga po namalayan na nakaka-38 anyos na pala ako sa pagpupulis. Diba ba? So, lagi ko po sinasabi sa mga barangay officials natin, sincere po ako sa pakikipag-usap sa inyo. Salamat po at nagsidating kayo. Subukan niyo po kami ngayon. Subukan niyo po kami. Sana po yung mga dati nating nasa isip nun na sa umpisa lang yan. Mga ganun po kasi tayo di ba? Ganun po kasi tayo sa umpisa lang yan, salita lang yan. Subukan niyo po ngayon sa panahon ko. Hindi man ako magtagal dito kasi hindi ko po mauubos yung panahon ko dito na 5 taon. So, siguro kahit sa maising panahon man at para naman yung mga susunod na leader pagkatapos ko, at least may masundan man lang sila kagaya ng pagkikipag-usap sa inyo ngayon at
ng direkta at na-actionan yung iyong mga hinaing or mga concern po sa barangay. Yun po ang sa amin ngayon. Kaya lagi ko pong sinasabi kahit sa mga tao, sabihin niyo sa mga kababayan natin, lalo sa taga Manila, na ang inyong Manila Police, ibig sabihin, partner po tayo. Pag-aaral niyo po, trabahador niyo po kami. Di po ba? So, basta lagi po sa amin sinasabi at sana ipaalala niyo po sa mga kababayan natin na bawat karapatan sa ilalim ng mga batas, may kaukulang pananagutan din yan. May mga responsibilidad tayo. Tinanggap po natin itong trabaho na ito, kaya yung sinasabi ni Captain. May mga occupational hazard po talaga. Sa amin man, sa police, gano'n din po. Sa inyo, gano'n din. Magkakaiba man po ng level, wala namang po pumilit sa atin. Wala pong pumilit sa aming magpulis. Parang ko, gano'n din siguro sa inyo, wala rin po pumilit. So, nandito na po tayo. Tulong-tulungan na natin. Kasi hindi naman habang panahon, pulis kami. Hanggang 56 or 57 na kami, hindi naman habang panahon, kapitan din po kayo. Yung isa nga kanina si kapitan parang ayaw niya na Di ba ba? So, gawin na po natin lahat ng magagawa natin habang nandito tayo kasi pag umalis na tayo dito, di ba? Lagi ko rin po sinasabi sa mga pulis natin, gawin na natin lahat ng magagawa natin. Kailan mo gagawin yung pag-retire ka na or pag wala ka na sa public office, di ba? Tapos sasabihin natin, alam mo, kung kapitan lang ako ngayon o pulis pa ako ngayon, ganito ginawa ko hindi mo nga ginawa nung mga panahon na nandun ka So, i-challenge din natin ang sarili natin na ano ba ang dapat kong gawin bilang pulis, bilang kapitan, bilang kagawan. So, may kanya-kanyang responsibilidad po tayo. So, tama din po yung sinabi kanina, ng mga nanasalita na tulong-tulong po tayo dito. Hindi po pwede na, hindi ko naman trabaho yan, di ba? Pero trabaho po talaga natin yung pag-maintain ng kaayusan at kapayapaan. Pag may nangyari, ang unang-una po talaga sisisihin, police at saka barangay official. Hindi po ba? Hindi naman sasabihin na kasalanan niya na yung congressman o ni mayor o ni Kasi tayo maliban sa pamilya, pinakamababang unit ng political subdivision is barangay. Tayo po yun. Tayo ang frontliner. Tayo din ang prime movers. Kung may unang kikilos, tayo po yun. Sa dami po ng obligasyon ng national or ng lokal, halimbawa ng mayor, kaya nga po tayo nandito. May mga political subdivisions po na tinatawag. Diba? Parang may hierarchical structure din po tayo. Gaya po sa police, na hindi po yung chief PNP ang manguhuli pa, na hindi ang district director ang manguhuli pa. Di ba? Magbibigay lang ng guidance, supervision, control siguro, oversee, pero lahat po yun ay may kanya-kanyang trabaho. So, sana po mas maging madalas po ang pagkikita natin, hindi man collectively, kahit individually po, pag may mga okasyon po kayo sa barangay, may mga concert po kayo, at maluwag naman po ang schedule namin sa district, pwede po kaming bumaba sa inyo. Ganun po kasi ang leadership na natutunan ko sa dami na rin ang napuntahan pong lugar. So, servant leadership, lahat po tayo, mentoring, tuturuan po natin yung mga kababayan natin, at saka yung bridging leadership na sinasabi. Kasi tayo po ang mukha ng gobyerno kasi para tayong tulay ba, yung gobyerno at saka tao, tayo po yung mga nagsisilbing tulay, mga tao sa gobyerno, para maramdaman nila na, ay may gobyerno pala. So, ganun po, ang ating pong buting mayor, ganun din. Kaya kung mapapansin niyo po, kaya lang wala na siya masyado ngayong ulan sa bayan kasi nga yung road 10, magmula nung dumating po ako, awa ng Diyos. Dahil pinunpunan ko rin po ng polis yung road 10. Yung po sikat na sikat ang Maynila Di po ba? Yung mga panay po po sa social media. So, yung pong challenge ko sa inyo kanina, kung hindi nyo man po masabi sa group chat ninyo, pwede nyo po pupunta sa opisina o post nyo po sa social media. Pag na-capture po yan ng Manila Police District, a-actionan po, tapos i-engage po kayo. At sasabihin, sir, ito po yung pinost nyo sa social media, ito po yung ginawa ng police, satisfied na po ba kayo? Kung hindi pa po, sikapin natin na dumating doon sa punto na masatisfied rin doon sa action na ginawa ng inyong Manila Police District. So maraming salamat po, makita po tayo lagi. Huwag po kayo magsawang makita kami. Kasi talagang makikita niyo kami, hindi man siguro, hindi niyo kami makikita nasa opisina, nasa kalsada. Pero kung gusto niyo pong makakwentuhan kahit pa paano sa opisina, bukas po ang opisina ko sa inyo. Nasanay po kasi ako na hindi na umuwi. Kasi malalayo po ang assignments ko.
Kaya kung nakakauwi man ako, once a week lang, matutulog lang ako sa bahay din natin sa Quezon City. Balik na naman ako. So diyan ako, literal ko ha, natutulog ako sa opisina ko. Doon ako natutulog. So kung hindi mo kayo pwede 8 to 5, sabi nyo lang, hindi baka pwede 6 o'clock, pwede ka ba punta dyan at may lalapit lang akong problema sa barangay ko. Pwede po yun. Pwede po yun. Kahit weekend po, kahit weekend. Kahit weekend. Yan, totoo po yan sinasabi ko. Subukan nyo po, subukan nyo. Sabihin nyo na hindi pala nang bobola si Didi, totoo pala yung sinasabi. Yan din, isa po yan sa mga challenge ko sa inyo. So, pagpalay po tayo ng ating Panginoon Diyos, magandang umaga po sa inyo. Your words reminded us, let us give another step down the faith. Sit down. Inibitahan din po natin yung ating Assistant Director, Jet Fabian. Sa kabilang side po, yung ating mga youth sector, sa kabilang side po tayo. Para po magbalas, baka lumubog po yung bangga. Ayan, sige po. Ayusin na ba ng pastor? Si pastor po. Ayan. Ibalansin na natin para hindi lumubog yung bangga. At medyo madami sa taas. No? Yung mga bata, yung medyo malakas-lakas pa yung tuhod, pwede tayo umupo. Yung mga, bibilang po tayo, okay? 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, and 3. Isa pa. 1, 2, and 3. God first po. Yan, okay? God first po. Bilang po tayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, and 1, 2, 3. Ayan, marami-rami po picture yan, ha? Okay, maraming salamat po sa ating Station Advisory Group. Okay, so bibilang tayo para sa magandang picture lang. Okay? Mga sir, sa likod po, sir, sa atin po, sa likod. Apo, yan, okay? So bibilang po tayo ng 3. Okay? Upo, yan, upo. Okay, 1, 2, 3. Isa pa po, 1, 2, 3. Okay, last po, 1, 2, and 3. God first. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3, and 1, 2, 3. Okay, palakpakan po natin na lahat.